Mga emosyonal na gawi. Upang maging matagumpay, kailangan mong ganap na kontrolin ang iyong mga damdamin. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay maaaring maghirap na makarating sa puntong ito, kaya, sa seksyong ito, pinaghiwa-hiwalay ko ang ilan sa mga tip na ginamit ko upang makarating doon. Ang mga positibong aksyon at pagbabago sa iyong buhay ay kailangang magkaroon ng matibay na basilin sa likod nito at ito ay isang bagay na napakahalaga para sa isang malakas, secure na pamumuhay. Upang maapektuhan mo ang iyong buhay sa maraming paraan hanggat maaari mong subukan at gamitin ang ilan sa mga paksa at tips sa ibaba na ginamit ko upang balansehin at maibsan ang iyong mga kabaliwan sa isip. Magnilay para sa tagumpay. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Habang patuloy kong sinusubukan at baguhin ang mga elemento ng aking personal na buhay, isa sa mga pangunahing issue na nakita ko ay ang aking isip ay laging puno, nakakatulong ang pagmumuni-muni. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ito ang mahika ng pagninilay, walang nakatakdang paraan para gawin ito, walang magic trick. Ginagawa mo ito sa paraang nababagay sa iyo, wala nang iba. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Araw-araw. Ito ang nag-isang pinakamalaking pagbabago na nagawa ko sa aking buhay. Ang pagmumuni-muni ay nakatulong sa akin na alisin ang aking isip sa basura at maging mas positibo. Buhay na walang pagbabagong. Ito talagang ayaw ko nang balikan yon at kapag nakapag-meditate ka na, hindi ka na rin babalik. Ang konsentrasyon, pagganyak at pangkalahatang kakayahang magtagumpay ay dumadaan sa bubong kapag nagmumuni-muni. Buhay na may pagbabagong ito. Ang buhay na may pagbabagong idudulot nito ay parang bagong simula ng buo, binago nito ang buong pananaw ko sa mundo. Ngayon, mas masigla na ako at seryoso akong nag-iisip. Diaphragmatic na paghinga. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Nagsimula akong gumamit ng diaphragmatic breathing 2 taon na ang nakakaraan, at nakatulong ito sa akin na huminahon, suriin ang mga sitwasyon, at harapin ang mga sitwasyon sa isang mature, makatuwirang paraan. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ang kailangan mo lang gawin ay matutunan kung paano huminga ng malalim sa mabagal na paraan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagustuhan sa lalim at oras, kaya suriin online upang makahanap ng tulong sa diaphragmatic na paghinga sa paraang komportable ka. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Araw-araw kapag nakuha mo na ang kakayahan ng diskarteng ito sa paghinga, gugustuhin mong gamitin ito sa lahat ng oras. Ito ay isang mahusay na paraan upang linisin ang isip at palayain lamang ang iyong mga pakikibaka sa isang sandali. Buhay na walang pagbabagong ito. Nalaman ko na ang aking mga araw ay mas abala at na ako ay pumunta mula sa isang problema patungo sa susunod. Nagbibigay daan ito sa akin na masuri ang mga problema. Buhay na may pagbabagong ito. Pakiramdam ko ay mas masaya, mas malusog, mas kumpiyansa kapag may problema, at mas matalas kaysa dati. Pagmumuni-muni sa paglalakad. At mapabuti ang paggana. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Karaniwan, ginagawa ko ito araw-araw sa loob ng halos 2 buwan. Mula roon ay sinimulan kong baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ko, at sa lalong madaling panahon naging mas komportable ako sa pagharap sa mga nakakalito na paksa. Buhay na walang pagbabagong ito. Naniniwala ako na kung wala ang pagbabagong ito, magiging mali-mali pa rin ako, at malamang na mapunta sa mga pagkakamaling na iwasan sana. Sa tulong ng ganitong paraan ng pagmumuni-muni, mas madaling makakuha ng kalinawan ng isip kahit na abala. Buhay na may pagbabagong ito. Ngayon, hindi na isang balakid ang mga problema habang nilalapitan ko sila ng may pahinga at balanseng pag-iisip. Pagkilala sa mga emosyon. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang isang pangunahing issue na kinakaharap ko at ng marami pang iba ay isang pakikibaka upang ipakita at maunawaan ang aming mga damdamin. Mukhang problema ba ito na kinakaharap mo? Pagkatapos ay nakakatulong ang simpleng pagkakakilanlan. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Kumuha ng 4 o 5 salita upang ilarawan ang iyong nararamdaman at saliksikin ang lahat ng ito online.
Sa paggawa nito, mas madali kong matukoy kung nasaan ako emosyonal. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginagawa ko na ito araw-araw, nakakatulong lang ito sa akin na malaman kung nasaan ako sa aking isipan. Ang muling pag-frame ng pag-iisip ay maaaring sapat na upang gawing mas madali ang paglutas ng isang problema nang may kaunting kaguluhan. Buhay ng walang pagbabagong. Ito ang buhay na walang ganitong uri ng pagbabago ay medyo mahirap, mahihirapan akong bumalik ngayon. Gayunpaman, pangunahing nakakatulong ito dahil pinapayagan akong malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko. Buhay na may pagbabagong ito. Ngayon, mas malamang na hindi ako mag-react ng negatibo sa isang sitwasyon, sa halip ay nakakapag-analisa bago magpasya. Pagsasama-sama ng pananaw. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Isa sa pinakamahalagang elemento ng mga araw na yon kung saan nananalo ang negativity ay maglaan ng 1-0 minuto para lang mailagay ang mga bagay sa pananaw na tumutulong sa akin na pahalagahan ang tagumpay at kabiguan. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ang dahilan kung bakit ito mahalaga sa akin ay dahil ito ay napakadali, tingnan lang ang sarili mong sitwasyon at ay Google ito. Ginagarantiya ko na makakahanap ka ng isang tao sa isang mas masahol na sitwasyon na hindi makaalis mula dito. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginagawa ko ito sa mga araw na pakiramdam ko ay hindi ako makapag-ipon ng anumang positibo. Ang kaunting pananaw ay nakakatulong sa atin na mapagtanto kung gaano tayo mukhang sobrang mga sitwasyon. Buhay na walang pagbabagong ito. Ang buhay ng hindi dumaan sa pagbabagong ito ay magiging medyo mahirap ngayon. Ang ganitong simpleng paraan ng pagpapakita ng aking kawalan ng kapanatagan ay maaaring maging napakalakas. Buhay na may pagbabagong ito. Ngayon, mas malamang na mahuli ako sa invalidating wallowing at mas malamang na magsikap ako, lumaban, at makahanap ng aktibong solusyon. 5 minutong break. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Gaano kadalas mo nalaman na ang iyong isip ay kinunan, ngunit sinusubukan mo at nagtatrabaho sa nasayang ko ang maraming oras ng buhay ko sa paggawa nito. Ang simpleng paghinto ng 5 minutong pahinga ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang problemang ito. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ang pahinga ay madaling ilapat, isara ang screen, i-lock ang PC, at ipikit ang iyong mga mata. Kung pisikal kang nagtatrabaho, maglaan lang ng ilang sandali upang ipikit ang iyong mga mata, alamin kung ano ang susunod. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginagawa ko ito sa halos lahat ng araw, at sa kalaunan ay naging isang ugali. Para sa bawat oras na nagtatrabaho ka ng mabilis na 5 minutong pagpapahinga ng mga mata, ay nagbibigay daan sa iyo upang muling i-calibrate bago magpatuloy. Buhay na walang pagbabagong ito. Malamang na makikita mo ang iyong sarili na nagtatrabaho sa kalahating kapasidad kapag nakaramdam ka ng pagod na isang karaniwang dahilan kung bakit lahat tayo ay negatibo. Buhay na may pagbabagong ito. Kung gagawin mo ang pagbabagong ito, mas malamang na hindi ka magpapatuloy sa paggawa ng mga pagkakamali at magiging mas tumpak kapag nagtatrabaho. Ikaw ay kung ano ang kinakain mo. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Marami sa atin ang sinisisi ang ating mga katawan sa pagtaba. Ang pagtanggap na ang ating pagkain ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa buhay ay isang simpleng panimulang punto para sa positibong pag-iisip. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ang ideya dito ay simple, tingnan kung ano ang iyong kinakain, at mapagtanto kung gaano ito gumaganap ng isang bahagi sa kung ano ang iyong nararamdaman. Kung ano ang ating kinakain ay tumutukoy kung ano ang ating nararamdaman sa araw pagkatapos ng lahat. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Tandaan kung ano ang iyong kinakain sa loob ng 2 linggo, pati na rin ang mga maikling notes sa kung ano ang iyong naramdaman. Itala kung paano lumalabas na naapektuhan o nililimitahan ng iyong pagkain ang iyong mga emosyon at kung maaaring kailanganin itong magbago. Buhay na walang pagbabagong ito. Ang buhay ng hindi inilalagay ang pagbabagong ito sa lugar ay maaaring maging mahirap tanggapin.
Ang iyong kakulangan sa kadaliang kumilos at ang iyong pangkalahatang kalidad ng buhay ay mababawasan dahil hindi mo kailanman tinutugunan kung bakit ganoon ang nararamdaman mo. Buhay na may pagbabagong ito. Nagiging mas madali ang buhay kapag kumakain tayo ng tama, simple. Kung bibigyan mo ang iyong katawan ng tamang uri ng nutrisyon at tulong, tiyak na ito ay magiging mas mahusay sa buong araw. Kung pinapakain natin ng tama ang ating mga katawan, ang mga problema at negativity ay magiging mas kaunting pasanin na ayusin. Kung mayroong isang bahagi na dapat mong ipakilala sa iyong buhay, ito ay pagpaplano ng dieta. Paghawak ng mga negatibong emosyon. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang paghawak ng mga negatibong emosyon at pagharap sa kung bakit umiiral ang mga ito ay mas mabuti para sa isip at kaluluwa kaysa hayaan lamang silang maghina. Tandaan na ang mga emosyong ito ay pansamantala lamang. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Sa tuwing nararamdaman mo ang iyong sarili na bumaba sa ganitong uri ng mental na landas, paalalahanan ang iyong sarili na ito ay tumatagal lamang ng ilang sandali. Ang kalungkutan ay hindi permanente, lalo na may mindset laban dito. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Sa tuwing nalulungkot ka o nalulungkot? Kapag mas pinaalala mo sa iyong sarili na ito ay isang panandaliang emosyon. At hindi ang iyong permanenteng nararamdaman, kung gayon ang buhay ay magiging mas madali sa ibang pagkakataon. Buhay na walang pagbabagong ito. Malamang na patuloy mong maramdaman na ang iyong mga emosyon sa sandaling ito ay dapat tukuyin ang iyong araw. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga emosyon sa paraang ito, lubos mo ring nalilimitahan kung hanggang saan ang maaari mong gawin. Buhay na may pagbabagong ito. Gayunpaman, ang paggawa ng pagbabago ay nangangahulugan na kapag dumating ang mga negatibong emosyon, ay mas malamang napigilan kanila dahil alam mo na, sa kalaunan, ang mga damdaming ito ay lilipas din. Nakaupo sa labas. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Nalaman ko na ang 10 minutong oras na ginugol sa kalikasan ay nagpapaalala sa akin kung gaano kaganda ang mundong ating ginagalawan kapag huminto tayo sa pagtutuon ng pansin sa negatibong bagay sa ating paligid. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ang pinakamadali pa, umupo ka na lang sa labas. Iwanan ang telepono sa loob at pahalagahan lamang ang mundo sa paligid mo. Makinig sa mga hayop at tamasahin ang katahimikan. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Araw-araw na mayroon kang oras at pahintulot ng panahon. Ang paggugol ng oras sa labas sa mundo ay maaaring maging mahusay para sa pagpapaalam lamang sa mundo na bumili ka at hayaan ang iyong isip na i-reset. Buhay na walang pagbabagong ito. Ipagpapatuloy mo ang iyong buhay sa mga mahigpit na pamamaraan sa labas. Sa halip, subukan at tumutok sa hindi gaanong binari na pag-iisip at gumugol ng kaunti sa bawat araw sa labas upang masiyahan sa katotohanan. Buhay na may pagbabagong ito. Ito ay lubos na nagpapabuti sa pag-iisip dahil mas madali mong makita kung nasaan ka bilang isang tao habang tinutulungan din ang iyong isip na bumagal ng kaunti. Pagredirect ng kaisipan. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Nakikita mo ba ang iyong sarili na laging napupunta sa negatibo? Pagkatapos ay tingnan ang mga saloobin, bago ang negativity. Ano ang naging sanhi nito? Paglalapat ang aksyon para sa tumaas na positibilidad karaniwang, nakita ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kung ano ang nagdala sa akin sa isang negatibong landas na makakahanap ako ng mga solusyon at maiwasan iyon sa hinaharap. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Mahirap, sa isip ko madaming nangyayari. Gayunpaman, ang muling pagdidirekta sa katakutan ng isang problema kung bakit ito nangyari, ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Buhay na walang pagbabagong ito. Magpapatuloy ka lang sa sama ng loob at galit, hindi natitingnan kung bakit nanalo ang negativity. Buhay na may pagbabagong ito. Kung magbabago ka, maaari mong simulan ang paghamon ng negativity at paghahanap ng mga solusyon sa kung ano ang sanhi ng pag-iisip na ito. Mga gawi sa pamumuhay. Sa grupong ito gusto naming tulungan ang mga tao na isaalang-alang at maunawaan kung bakit napakahalaga ng mga pagpapahalaga.
Maraming mga tao ang hindi naglalagay ng maraming stock sa pagkakaroon ng magagandang gawi sa pamumuhay, ngunit tulad ng ipapakita ng seksyong ito na maaari itong maging isang napakahalagang katangian na dapat isaalang-alang. Ang pagkakaroon ng isang malakas na hanay ng mga gawi sa pang-araw-araw na buhay ay titiyakin na makukuha mo ang uri ng tulong na kailangan mo sa mga tuntunin ng pagtiyak na patuloy na bubuti ang iyong pamumuhay. Nalaman ko na ang bawat isa sa mga gawi na ito ay nakatulong sa akin na maging mas produktibo at positibo sa bahay at sa opisina, na tinitiyak na ang aking araw-araw ay patuloy na bubuti. Ano ang iyong mga halaga? Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang isa pang hanay ng mga karaniwang issue ay hindi alam kung ano ang aming pinaninindigan. Ang pagkakaroon ng mga pagpapahalaga ay nakakatulong sa atin na tukuyin kung saan natin gustong marating at, higit sa lahat, kung pinapayagan ito ng ating mindset. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ang pinakamagandang bagay na nagawa ko ay tumingin upang baguhin ang aking mindset. Siguraduhin na ang iyong mga pangunahing desisyon at pagpapahalaga ay sumasalamin sa mga tungkuling nais mong makamit sa buhay. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ito ay isang mahirap na nangangailangan ng maraming oras ng pagsisiyasat kung sino ka. Tingnan kung ano ang bumubuo sa iyong mga pangunahing mithiin, gayunpaman, at tingnan kung paano ito ipinapakita ng iyong mundo. Buhay na walang pagbabagong ito. Nang walang pagkakaroon o pag-alam sa iyong mga pangunahing pagpapahalaga, karamihan sa mga tao ay mapupunta lamang sa araw-araw, hindi talaga umuunlad sa kung sino ang gusto nilang maging. Maaari silang umunlad, ngunit hindi sa kung saan nila nilayon. Buhay na may pagbabagong ito. Kung magsisimula kang gumawa ng mga pagpapasya batay sa kung ito ay akma sa aming mga halaga, magiging mas malakas ka sa pag-iisip at mas nakatuon sa pagkamit ng iyong mga layunin at pangarap. Ano ang iyong mga hilig? Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Nalaman ko na sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang aking tunay na mga hilig sa buhay, mas magiging komportable ako sa kung sino ako. Ang aking landas, ang aking mga layunin at pagnanasa ay naging mas malinaw. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Upang mailapat ang pagkilos na ito, tiningnan ko lang kung ano ang nagpakirot sa aking tiyan nang maisip ko ito. Ang pakiramdam na ito ay nagtutulak sa akin upang malaman ang higit pa tungkol sa aking sarili. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Bawat minuto ng bawat araw, ang iyong mga hilig ay hindi dapat kalimutan. Tuwing umaga, maglaan lang ng kalahating oras para isipin kung paano ka matutulungan ng araw na ito na makamit ang hilig na iyon. Buhay na walang pagbabagong ito. Magpapatuloy ka lang araw-araw, linggo-linggo, taon-taon. Hindi mo kailanman mapapabuti o tutukuyin ang iyong sarili at malamang na palagi kang bumaba sa negatibong paraan ng pag-iisip. Buhay na may pagbabagong ito. Sa pamamagitan ng paggamit nito, mas malamang na makamit mo ang tagumpay dahil alam mo kung ano mismo ang iyong mga layunin at layunin sa ngayon at sa hinaharap. Paglikha ng isang pangitain. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang pinakamakapangyarihang tao ay may pangarap, isang pangitain. Siguraduhin na mayroon kang pananaw kung saan mo gustong marating maging ang halimbawa ng ibang tao na matagumpay. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Napakahalaga ng pagdaan dito dahil tinitiyak nito na makikita mo ang patuloy at paulit-ulit na tagumpay. Ang paglalapat ng aksyon na iyon ay nangangahulugan lamang ng pag-ugol ng umaga sa pag-aayos kung ano ang iyong mga pangarap sa buhay. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Araw-araw kung kaya mo. Ilang bagay sa buhay ang kasing lakas ng pag-alam kung ano ang pangarap at layunin ng iyong pag-iral. Ang kalahating oras na iyon ay makapagtutuon sa iyo para sa susunod na linggo. Buhay na walang pagbabagong ito. Ang paglalaan ng oras upang maunawaan kung ano ang idudulot ng iyong mga hilig at lakas ay lubos na mahalaga. Kung wala ito, nagpapatuloy lang kami araw-araw. Buhay na may pagbabagong ito. Kapag ginawa mo ang pagbabagong ito, gayunpaman, makikita mo ang pare-parehong pagtugon at pag-unlad dahil mas magiging masigasig ka,
na may aktibong pagnanais na maabot ang iyong mga layunin. Inspirasyon ang iyong sarili. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang pinakamadaling paraan upang bigyang inspirasyon ang iyong sarili, nalaman ko, ay tingnan ang lahat ng tagumpay na mayroon ka sa ngayon. Paano ka makakabalik sa antas ng tagumpay? Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Upang gawin ito, tingnan lamang kung nasaan ka na sa iyong buhay. Paano ka nakapunta diyan? Ano ang naramdaman mo? Ano ang pumipigil sa iyo na maulit ang tagumpay na yon ngayon? Gaano kadalas ako dapat magsanay? Sa lahat ng oras, huwag tumigil sa pagpaplano, paghahanda, o pag-asa na mahanap ang solusyon na magbibigay daan sa iyong kinabukasan. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam kung ano ang naging inspirasyon mo dati, maaari kang pumunta muli. Buhay na walang pagbabago na ito. Ang aking buhay, bago ang tunay na pagsisikap na magbigay ng inspirasyon sa aking sarili, sa nakaraang tagumpay ay napakahirap. Nasira ang aking pagpapahalaga sa sarili, at patuloy akong naniniwala na ang lahat ng tagumpay ay swerte lamang. Buhay na may pagbabagong ito. Dahil sa pagkakataon, gayunpaman, paulit-ulit ko na ngayon ang aking mga dating tagumpay ng medyo regular. May posibilidad akong makita na ang aking lumang tagumpay ay hinimok ng pagnanais na ngayon ay nawawala kapag sinubukan ngayon. Mapanghamong paniniwala. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Gaano kadalas ka kumukuha ng paniniwalang pinanghahawakan mo at nilalabanan mo ito? Nagsimula akong makipagdebate kamakailan sa aking sarili at kontrahin ang sarili kong mga punto, at ito ay napakalaking paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Dumaan lang sa isang argumento na inaasahan mong magkakaroon. Ano ang puntong pinanghahawakan mo? Ano ang pangunahing counterpoint? Ang paggamit nito ay nakakatulong sa iyong makita kung talagang pinag-isipan mo ang mga bagay-bagay. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Sa lahat ng oras. Ang simpleng pag-aaral kung paano isabuhay ang mga paniniwalang iyon ay magiging napakahalaga. Sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang maaaring maging reaksyon ng iba, pupunan mo rin ang mga blangko sa iyong lohika. Buhay na walang pagbabagong ito. Palagi lang kayong magkakaroon ng parehong opinyon hanggang sa hamunin at mapahiya. Ang landas patungo sa edukasyon at tagumpay ay nangangahulugan ng pagiging handa sa pakikibaka upang makarating doon. Handa ka na ba? Buhay na may pagbabagong ito. Gayunpaman, kapag pinahintulutan mong mangyari ang pagbabagong ito, nabasag ang salamin na kisam. Mas madali mong mahanap ang makatotohanan at tapat na mga tugon sa mga problema at opinyon na mayroon ka. Pagpapaalam. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Marami sa atin, kasama na ako, ay nababalot sa ating makamundong pag-aari. Mula sa aming mga kotse hanggang sa aming mga TV, ang takot sa pagkawala ay nagiging mabisyo sa amin. Ang pagkawala iyon ang unang hakbang patungo sa normalidad. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Kailangan ko lang na magsimulang mamigay ng mga bagay sa una, mahirap, ngunit napagtanto ko na nagpatuloy ang buhay nang umalis ang produktong iyon sa bahay. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Namigay na ako ng isang bagay na mahalaga sa akin, bawat linggo sa isang kaibigan, miyembro ng pamilya o kawanggawa. Nakakatulong ito sa akin na pahalagahan na may higit pa sa buhay kaysa sa mga sofa. Life without this change na laman. Kung nang hindi ginawa ang pagbabagong ito ay nagpatuloy lang ako sa pagiging paranoid at negatibo. Ang takot na mawala ang aking minamahal na mga ari-arian ay nagtulak sa akin sa konserbatismo sa halip na pasiglahin ang ambisyon. Buhay na may pagbabagong ito. Nang magpasya akong ibigay ang mga bagay-bagay ay nakaramdam ako ng emosyonal na kalayaan. Kung susubukan mo ito sa iyong sarili, makikita mo kung gaano kadali ang maging ambisyoso sa ibang mga paraan. Makasarili o hindi makasarili. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Kasunod mula sa itaas, ang isang popular na pagpipilian para sa pagtulong upang matiyak na gagawa. Kanang matalinong mga desisyon sa malapit na hinaharap ay kung dapat kang maging hindi makasarili o makasarili. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad.
Subukan lang at tingnan kung ano ang nararamdaman mo kapag gumawa ka ng desisyon para sa sarili mo, pagkatapos ay isang desisyon na humahadlang sa iyo, ngunit nakakatulong sa iba. Ano ang nagpaginhawa sa iyo? Ito ang uri ng tao na nais mong maging. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Patuloy na subukan hanggang sa makaramdam ka ng kasiyahan. Mula sa pagbili ng isang bagay na hindi mo kailangang mamigay ng sahod sa isang linggo, maraming paraan para sanayin kung anong uri ng mental plan ang pinakaangkop sa iyo. Buhay na walang pagbabagong ito. Ang paglalaan ng oras upang gawin ito ay malamang na mas magiging komportable ka sa kung sino ka. Malamang natitiyakin din nito na alam mo kung anong uri ng mga ambisyon ang dapat mong taglayin. Hindi mo makakamit ang isang makasariling ambisyon sa pamamagitan ng pagiging hindi makasarili sa daan. Buhay na may pagbabagong ito. Sa flip side, hindi mo magagawa ang labis upang tulungan ang iyong sarili kung gusto mong maging hindi makasarili at palaging kumilos ng makasarili. Ang paghahanap ng paraan na sa tingin mo ay pinakaangkop sa iyo ay mahirap na trabaho, ngunit ito ay mag-iiwan sa iyong pakiramdam na mas secure kung sino ka, na nagpapadama sa iyo na mas positibo. Pinipigilan ang iyong sarili. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Gaano kadalas mo nalaman na ibinibenta mo ang iyong sarili ng maikli? Dati, palagi kong nakikita na nililimitahan ko ang aking mga talento dahil sa negatibong pananaw sa mundo sa pangkalahatan. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Upang baguhin yon, kailangan ko lang tingnan kapag gumagawa ako ng mga pagpipilian. Di nagtagal, napansin ko kung gaano ako kadalas gumawa ng mga pagpipiliang ito upang umangkop sa mga kapritsyo ng iba ng mag-isa. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Upang magsanay, nagsimula akong gumawa ng mga desisyon sa kabaligtaran na paraan. Dati kapag iniisip ko ang iba, inuuna ko ang sarili ko at vice kabaligtaran. Buhay na walang pagbabagong ito. Nalaman ko na ang aking buhay bago ito ay karaniwang may kinalaman sa pagiging malungkot sa kapinsalaan ng pagsisikap na pasayahin ang ibang tao. Buhay na may pagbabagong ito. Gayunpaman, nalaman ko na ngayon ay mas komportable na ako sa paggawa ng mga pagpipilian na umiikot sa kung ano ang gusto kong gawin sa halip na palaging subukang magmahal sa ibang tao. Pagtatalo sa mga palusot. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang isang malaking problema na mayroon ako sa aking mindset ay palaging naghahanap na gumamit ng mga dahilan bilang isang paraan upang maiwasan ang pag-alam na nabigo ako. Para baguhin ito, nag-concentrate ako sa mga kabiguan ko. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Sinimulan kong tingnan kung bakit nagkamali ang mga bagay at kung ano ang sarili kong partikular na tungkulin. Ito ang pinakapositibong aksyon na maaari kong gawin dahil nakikita ko na ngayon kung saan ako nagkamali at hindi na sinisisi ang ibang tao. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ito ay talagang nakatulong sa akin na makilala kung sino ako at ang dagdag na pagsasanay ay natiyak na ako ay patuloy na umuunlad. Inirerekomenda ko ang pagsasanay na ito sa tuwing nakikita mo ang iyong sarili na pinahihintulutan ang isang mahinang pagganap o hangal na pagkakamali sa iyong bahagi. Buhay na walang pagbabagong ito. Bago ako nagsimulang tumingin sa sarili kong mga kilos bago ang iba, pinangunahan ko ang isang napaka-insecure na buhay. Pakiramdam ko ay pinagbabantaan ako ng lahat at ligtas ako sa walang sinuman. Buhay na may pagbabagong ito. Ngayon, mas komportable na ako at nalaman kong mas positibo ako kaysa dati dahil nakikita ko ang aking mga pagkakamali. Lumilikha, hindi nagre-react. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang pinakamakapangyarihang paraan na nahanap ko upang mahawakan ang negativity ay ang lumikha. Ginagamit ko na ang enerhiyang iyon para sa kabutihan. Paglalapat ang aksyon para sa tumaas na positibilidad, madaling mag-apply, pumasok lamang sa isang libangan. Kapag nagkamali, lumingon sa libangan sa halip na mag-react. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginagawa nitong napakadaling bigyan ang iyong sarili ng oras upang isaalang-alang ang isang tugon, gamit ang pagkamalikhain upang himukin ang iyong mga damdamin. Buhay na walang pagbabagong ito.
Mali ang naging reaksyon ko noon sa maraming sitwasyon at gagawa ako ng tensyon sa pagitan ko at ng ibang tao sa buhay. Buhay na may pagbabago na ito. Ngayon ay naglalaan ako ng oras upang isawsaw ang aking sarili sa ideya kung ano ang naging mali na lumilikha ng higit na pagkakaisa. Mga personal na gawi. Okay, kaya sa seksyong ito gusto naming tingnan ang mga personal na gawi na maaari mong iakma. Karamihan sa mga ito ay binuo sa paligid ng ideya ng pagiging produktibo ng negosyo. Natagpuan ko ang pinakakapakipakinabang na selyo na maaari mong ilagay sa iyong buhay ay isang matagumpay, aktibo at abalang buhay negosyo. Pinapasimple ang iyong araw. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang pinakamadaling paraan upang gawing mas madali ang iyong mga araw ay alisin muna ang gulo, ayusin ang lahat para makapagtrabaho ka ng walang distraction. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na posibilidad. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay magsimula sa umaga, 1 oras bago mo kailangan na maging produktibo. Sa pamamagitan ng walang gulo na aabala sa iyo, maaari ka lamang mag-concentrate sa kasiyahan sa iyong sarili at sulitin ang araw. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Gawin ito tuwing umaga at makikita mo ang mga pangunahing benepisyo. Opisina man o bahay, ito ay gumagana. Buhay na walang pagbabagong ito. Kung wala ang pagbabagong ito, malamang na mapapansin mo na mayroon kang malalaking problema sa pananatiling organisado. Ang mga araw ay tinutukoy kung gaano kagulo ang lugar. Buhay na may pagbabagong. Ito ang paggawa ng iyong buhay na mas madali sa pagbabagong ito ay isang no-brainer. Nangangahulugan lamang ito na kailangang gumawa ng 1 oras na trabaho bago ka magsimula. Gayunpaman, ang bonus ay isang mas madaling kalidad ng buhay na nagpapabuti sa iyong konsentrasyon. Pagtatatag ng iyong mga layunin. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang pinakamagandang bahagi ng anumang proyekto ngayon para sa akin at sa iyo ay ang magtatag ng mga layunin. Ang pagpaplano ng mga pangunahing layunin ng una, ang pinakamahirap ay gagawing mas madali ang iyong buhay sa pagsulong. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na posibilidad. Ang pinakamadaling paraan upang ilapat ito ay alinman sa umaga o sa gabi bago. Planuhin lang kung ano ang pinaniniwalaan mong pinakamahirap na gawaing naghihintay para sa iyo, at gawin mo muna iyon. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ang pag-alis sa pinakamahirap na gawain sa bawat araw ay titiyakin na mayroon kang natitirang bahagi ng araw upang magtrabaho sa mas madaling bagay. Ang pag-iwan sa mas mahirap na mga proyekto hanggang mamaya ay humihingi ng gulo. Buhay na walang pagbabagong ito. Hindi ako naging sapat na produktibo at ang aking katalinuhan ay magdurusa bilang isang resulta. Ang aking negosyo ay hindi nagawang pamahalaan ang sarili nito at dalhin ang tamang formula, at nalaman ko na ang bawat araw ay magiging isang random na pakikibakan na mahirap harapin. Buhay na may pagbabagong ito. Sa halip, maaari kang magbago sa ganitong paraan ng pag-iisip, ito ay mas produktibo at halos hindi ito totoo. Ngayon, mayroon akong buong araw upang hawakan ang maliliit na problema na ginamit ang aking umaga upang harapin ang mga tunay. Pagsisimula ng isang proyekto. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Isa sa mga pinakamalikhaing paraan na nakita ko upang magbigay ng inspirasyon sa aking mga plano at ambisyon ay ang lumikha ng isang proyekto na may plano. Nakatulong ang 30 minuto bawat araw ng walang tigil na trabaho. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na posibilidad gamit ang 30 minutong window na ito. Gagawin kong parang hayop sa proyekto, pagkatapos ay babalik sa susunod na araw. Pinahintulutan akong magtrabaho sa isang side project nang hindi nadidismaya o nag-aalala na tumatagal ito ng ibang oras. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginagawa ko ito 1 beses bawat araw, minsan 2 beses kung ito ay isang tahimik na araw. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang side project, habang nagpapatuloy ako, nagiging mas madaling maunawaan at pahalagahan kung nasaan ako kasama nito nang hindi nalilihis ang iba pang mga gawa. Buhay na walang pagbabagong ito. Kung wala ito, paulit-ulit kong ginagawa ang parehong mga pagkakamali. Patuloy akong pupunta sa 2 proyekto ng sabay-sabay,
kaya lang makapaghatid ng 50% sa bawat isa. Ngayon, binibigyan ko ang bawat proyekto ng 100% sa mga tinukoy na oras. Buhay na may pagbabagong ito. Ang aking buhay ay nagbago para sa mas mahusay sa bawat naiisip na paraan mula noong pinamahalaan ko ang proyektong ito. Napabuti nito ang aking pagkakapare-pareho sa negosyo. Pagbuo ng mga gawi. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang isang malaking bahagi ng aking pagbabago mula sa pagiging positibo tungo sa negatibo ay nagmula sa paglikha ng mas positibong mga gawi. Halimbawa, inalis ko ang mga abala sa trabaho tulad ng mga smartphone, kalat at computer. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Sa paggawa nito nalaman kong naging mas produktibo ang aking mga araw. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga distractions, kahit na ilagay lang ang aking telepono sa silent, nakaharap sa ibaba. Mas masipag ako. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Isama ito sa iyong pang-araw-araw na pagtatrabaho at ang buhay ng mga nakakainis na problema ay mawawala. Sumisikat ang pagiging produktibo at positibong pag-iisip sa ganitong kaisipan na tinitiyak na patuloy kang magbabago at makakaangkop upang harapin ang mga problema. Buhay na walang pagbabagong ito. Nalaman kong magulo lang ang buhay ko noon. Hindi ako makakalagpas ng isang araw nang hindi kinakailangang maupo ng 1 oras sa Twitter. Mabuti, ang mga problemang ito ay nawala na ngayon. Buhay na may pagbabagong ito. Ngayon, nakukuha ko ang mga oras na halaga ng trabaho nang hindi kinakailangang magpahinga. Ang aking isip ay nananatili sa trabaho kaya hindi ako nadidismaya, na nagiging mas negatibo ang pakiramdam ko kaysa dati. Pagtukoy sa produktibidad. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang pinakamagandang bagay na maiaalok ko sa sinumang nagbabasa nito sa mga tuntunin ng pagiging mas produktibo ay ang pagtingin sa kung paano ka kapag nagtatrabaho ka ngayon, nagrereklamo ka ba? Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Kung ikaw ay isang taong laging mukhang nagrereklamo tungkol sa isang sitwasyon, hanapin kung bakit. Ano ang nagpaparamdam sa iyo ng ganoon? Gayun din, ano ang alternatibong pananaw? Gaano kadalas ako dapat magsanay? Nakatulong talaga ito sa akin, nang tingnan ko kung paano nakikita ng ibang tao ang larawan. Sa simpleng pagiging tapat ko sa sarili ko kapag nagrereklamo, malapit nang matapos ang aking pagluluksa. Buhay na walang pagbabagong ito. Ganyan kasimple, talaga, ngunit kung wala ang pagbabagong ito ay hindi ako magiging mas produktibo. Palagi akong nahuhuli sa unang sagabal, hindi kailanman naghahangad na alisin ito. Buhay na may pagbabagong ito. Ang pagbabagong ito ay naging mas epektibo at mas simple habang tumatagal. Sa lalong madaling panahon natutunan ko kung paano maunawaan na ang pagrereklamo ay isang pag-aaksaya ng oras at lakas na maaaring maging positibo sa halip. Batching para sa tagumpay. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang pinakamahusay na solusyon na nakita ko upang gawing mas madali at mas positibo ang aking mga araw ay ang pagsasama-sama ng mga gawain. Tiniyak nito na mas marami akong naihahatid sa bawat oras na nagtrabaho. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Paano kaya? Nagbago kasi ang mentality ko. Sa simpleng pagtiyak na ang mga bagay isa tandang bawas 4 ay natapos bago ang mas mahabang pahinga sa halip na isa lamang, nakahanap ako ng mga trabahong matatapos. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginawa ko itong paraan ng pamumuhay mula ngayon. Sa lalong madaling panahon ito ay naging isang pangunahing bahagi ng aking buhay, ang aking pangkalahatang pagpaplano, na tinitiyak na palagi akong nagsasama-sama ng mga katulad na gawain. Buhay na walang pagbabagong ito. Kung hindi ito binabago, mabubuhay ako sa isang buhay na pinamumunuan pa rin ng negativity. Masusumpungan ko na ang pinakamaliit na problema sa aking pinaghihinalaang schedule ay masisira ang aking araw na nagpapatagal sa mga gawain. Buhay na may pagbabagong ito. Nalaman ko rin na sa pamamagitan ng pagbabago sa sistemang ito ay nalampasan ko ang mga gawain sa mas madaling estilo. Ngayon, ang lahat ng katulad na gawain ay mahuhulog sa ilalim ng isang banner at mabilis na haharapin. Paglikha ng prioridad.
Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Sa pamamagitan ng paggawa ng isang hanay at listahan ng mga prioridad, nakita kong mas madaling makarating sa kung saan ako dapat marating sa aking buhay, na tinitiyak na ang aking mga araw ay hindi kailanman naging napakalaki. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Isang oras bago matulog, gagawa ako ng isang listahan ng kung ano ang gagawin sa susunod na araw na may mga magaspang na timescale para sa bawat isa. Ibig sabihin, ang pagpaplano ay ginawang mas simple. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ang isa pang pangunahing bahagi ng aking araw ngayon ay ang pagsasanay nito sa gabi. Sisiguraduhin kung magiging mas mahigpit ang aking mga plano, upang makita kung paano ko hinahawakan ang mga deadline na tulad nito. Buhay na walang pagbabagong ito. Magiging magulo lang ako at kukuha ako ng magandang araw at masamang araw kung saan ang aking trabaho ay tambak at halos imposibleng harapin sa ibang pagkakataon. Buhay na may pagbabagong ito. Ngayon, bagaman, maaari akong mamuhay ng isang mas masayang kalidad ng buhay dahil alam ko na ang aking mga araw ay mas pare-pareho. Habang may mas kaunting magandang araw, ang masamang araw ay tapos na. Nagising kanina. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang simpleng pagtatakda ng aking alarma sa loob ng isang oras na mas maaga ay isa sa mga pinakapositibong aksyon na nagawa ko. Ang sobrang oras na yon ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa umaga. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Papalitan ko lang ng isang oras ang alarm ko. Ang oras na yon na gumising ng mas maaga ay nagbibigay daan sa akin na maging mas produktibo at nagbibigay daan din sa akin ng mahalagang oras upang magising bago magtrabaho. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginagawa ko ito ngayon araw-araw. Naging saligan ito sa pagtulong sa bawat iba pang positibong aksyon sa aklat na ito na mabuhay, na tinitiyak na maaari kong patuloy na baguhin at pagbutihin ang aking kaisipan upang umangkop sa kung ano ang kailangan. Buhay na walang pagbabagong ito. Ang buhay ng hindi nagbabago ang oras ng aking paggising ay mananatiling abala. Papasok pa rin ako sa trabaho ng kalahating tulog at makitang mababa ang pagiging produktibo sa buong araw. Buhay na may pagbabagong ito. Ang pagbabagong ito, gayunpaman, ay nagbigay daan sa akin na madaling maiwasan ang problemang ito at sa halip ay magsimulang magtrabaho ng may higit na pare-pareho at positibo. Nagtatrabaho sa bulk. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Sa halip na magtrabaho sa maliliit na grupo at gumawa ng mga tipak, nakita kong mas madaling magtrabaho sa mas mahabang bulk na 3 tandang bawas 4 na oras sa isang pagkakataon na may mas kaunting pahinga sa pagitan. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Ang dahilan ay medyo simple. Upang ilapat ito sa aking araw ay magiging mas produktibo ako, mas masaya at mas malamang na panatilihin ang isang pare-parehong antas ng pagganap kaysa sa piking at pag-aararo. Gaano kadalas ako dapat magsanay? Ginagawa ko lang itong bahagi ng aking pang-araw-araw na pagpaplano para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ngayon, nagtatrabaho ako sa mas malalaking chunks na may mas mahaba, mas nakaka-relax na pahinga. Buhay na walang pagbabagong ito. Bago ako nagsisiksikan sa trabaho para makaabot ng maikling pahinga, at pagkatapos ay ginugugol ko ang lahat ng aking pahinga sa pagkataranta. Ngayon, makakapagpahinga na lang ako at hayaang magsimula ang susunod na bahagi ng araw. Buhay na may pagbabagong ito. Ang pagbabagong ito ay nakatulong sa akin na maging mas mapamilit at magtrabaho ng mas produktibo. Mas maliit na ngayon ang posibilidad na gumawa ako ng mga negatibong diskarte sa aking araw ng trabaho, anuman ang kahirapan. Matutong magsabi ng hindi. Bakit ito makakatulong sa akin na maging mas positibo? Ang isang pangunahing issue na palagi kong mayroon ay ang hindi pagsabi ng hindi sa mga tao, mahirap minsan, at dati ay sumasama lang ako sa mga sitwasyong nagpapalungkot sa aking sarili. Paglalapat ng aksyon para sa tumaas na positibilidad. Upang kontrahin ito nagsimula na lang akong tumanggi, mukhang simple, ngunit sa unang pagkakataon na pinilit ko ito, mas madali ito sa bawat oras pagkatapos nito sa hinaharap. Gaano kadalas ako dapat magsanay?
Sa tuwing sumasang-ayon ako sa isang bagay na hindi ko magagawa o hindi dapat gawin, naging mas komportable ako at napabuti ang mga relasyon sa lipunan at negosyo sa maraming iba't ibang tao. Buhay na walang pagbabago na. Ito napakahirap ng buhay nang hindi ginagawa ang pagbabagong ito, kadalasan ay makikita ko ang aking sarili na nagkakamali o napupunta sa mga sitwasyon na wala akong kaalaman o karanasan na kayang hawakan. Buhay na may pagbabagong ito. Ngayon, nakakaramdam ako ng higit na tiwala at kontrol sa aking kinabukasan kaysa dati. Huminto ako sa paggawa ng parehong pagkakamali, at sa halip ay nabubuhay na ako ngayon sa buhay na nilayon ko.